mainit na balita ngayong tanghali. 3 biktima ng ligaw na bala na itala ng Philippine National Police ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Animal Welfare Group nanawagan sa publiko na itigil ang pagpapaputok dahil sa masamang epekto nito sa mga hayop. Mga mabibiktima naman ng paputok, pinayuhan ng mga eksperto na agad magpa-examine upang maiwasan ang komplikasyon. Pagbuo ng Police Law Enforcement Court na tututok sa mga kasong kinasasangkutan ng mga pulis, isusulong sa Senado. 50 milyong piso ang halaga ng binhi ng palay at mais. Ipinagkaloob ni Pangulong Duterte sa mga nasalanta ng bagyong Nina. Ulat na isang Pilipina ang nakulong sa Kuwait dahil sa pag-alib sa militanteng Islamic State. Bineberipika pa ng Department of Foreign Affairs. At mahigit 800 residente sa Masbate nabigyan ng libreng medical service ng UNTV at Partners in Public Service. Magandang tanghali, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang batang na aksidente sa Bacoor City, Cavite. Narito ang report ni Randy Forastero. Nahagip ng motorsiklo ang isang bata na papatawid sa may kahabaan ng Molino Road, Bacoor City, Cavite kahapon. Kinilala ang biktima na si John Cyrus Mosqueda, 11 anyos. Nagtamo si John ng hinihinalang deformity sa kanyang kanang binti na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Ayon sa driver ng motorsiklo na si Onesto Macarilay, binagalan na niya ang takbo ng makitang papatawid ang biktima, ngunit inabot pa rin ito. Nagtawiran kasi sila nung mga kasama niya. Actually, matulin ang takbo ko nung una pero nakita ko na sila, huminto na ako. Mga 20 na lang ang aking takbo noong hagip ko. Matapos malagyan ng sprint ang binti ng biktima, ay dinala na ito sa De La Salle University Medical Center para sa kinakailangang atensyong medikal. Randy Forastero, UNTV News and Rescue, Cavite. Ipinahayag ng Philippine National Police o PNP na 3 na ang naitatalang nasawi dahil sa ligaw na bala mula noong December 17. Mula sa Kamkrame, may report si Leia Ilagan live. Leia? Magandang tanghali sa floor. Umakyat na nga sa 3 ang nasasawi dahil sa ligaw na bala base sa tala ng pambansang pulisya. Simula December 17 hanggang December 25 nang mag-umpisa ang monitoring ng PNP. Kinilala ang mga biktima na sina Carlito Jason, Ricardo Jason at Camilo Jason na pawang mga taga Cebu at napatay noong December 24. Isang pulis din ang nasawi sa kaparehong petsa matapos na rumisponde sa isang gulo sa Cebu na kinilalang si Police Senior Inspector Alexander Nunez. 4 naman ang arestado matapos mahuli dahil sa indiscriminate firing na sina Wilfredo Bunagan, Carlo Jason, Mariano Jimenez, Elwory Cuenzo at Dominador Tugarino. Habang patuloy na pinaghahanap sina PO1 Arthur Sambiog Malayo, PO1 Ronel Pantig, Jaime Jason at Julius Olimpo matapos nagpaputok ng baril. Una nang sinabi ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na mahaharap sa kasong grave misconduct ang mga pulis na magpapaputok ng baril at tiyak na maaalis sa serbisyo. Balik sa floor. Maraming salamat sa iyo, Leia Ilagan. Nagulat mula sa Kamkrame. At kaugnay ng balitang yan, binalaan ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang mga pulis na masasangkot sa indiscriminate firing sa pagsalubong sa bagong taon. Samantala, target din ng PNP ang zero casualty sa indiscriminate firing at tinatasan ang bawat pulis na pasukin ang bahay na mariringgan ng putok ng baril. Nagbabalik si Leia Ilagan. Kinansila na ng pamunuan ng Philippine National Police ang leave ng mga pulis upang mahigpit na magbantay sa kanilang mga lugar. Nangangahulugan ito na dapat ay naka-duty ang lahat ng pulis maging ang mga nasa admin office mula December 31 ng 5 p.m. hanggang January 31, 5 a.m. sa pagpapalit ng taon. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, layunin nito na makamit ang zero casualty target ng PNP sa mga selebrasyon para sa papasok na taong 2017. Nagbanta din ang PNP Chief
Naaalisin sa pwesto ang mga chief of police na mabibigong resolbahin ang insidente ng indiscriminate firing sa kanilang mga nasasakupan. Death caused by illegal discharge of firearms and indiscriminate firing wherein suspects are not arrested within 24 hours shall be a ground for the immediate relief of the chief of police. Utos pa ni General Bato sa mga pulis, katukin ang bahay ng mga nagpaputok ng baril at puwersahan itong pasukin kung ayaw silang pagbuksan ng pinto. Pag kayo'y nakarinig ng putok sa loob ng isang pamamahay, please magresponde kayo, puntahan ninyo, katukin ninyo yung pamamahay or yung compound. Dapat you are in proper uniform and meron kayong patrol car na kasama. If they refuse entry, break in. I-break in ninyo. Dahil narinig man yung putok galing sa loob. Kailangan aksyonan ninyo yan. Apila rin ng general sa publiko, makipagtulungan sa PNP at isumbong ang mga gumamit ng baril sa mga kasiyahan. Nagbabala rin siya sa trigger-happy policemen na sasampahan sila ng grave misconduct at tatanggalin sa serbisyo. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Nagbabala naman ang lokal na pamahalaan ng Bulacan sa mga nagtitinda ng paputok na huhulihin ang hindi susunod sa batas o regulasyon sa pagbebenta ng mga ito. Narito ang report ni Nestor Torres. Dumarami na ang bumibili ng mga paputok sa Bulacan ilang araw bago ang pagpapalit ng taon. Kasunod nito ay nagpaalala ang lokal na pamahalaan sa mga nagtitinda ng mga firecracker at pyrotechnics na tiyaking mayroong kaukulang permit at magbenta lamang sa mga lugar na pinahihintulutan ng mga local government unit. Babala ng pulisya, huhulihin ang sinumang magbebenta ng mga paputok sa mga tabing daan at maging sa mga bahay. Ito ay upang maiwasan ang posibleng disgrasya tulad ng aksidente sa pagsabog o pagkasunog ng mga paninda. Very strict ang ating order sa ating provincial command. Do not allow the marketing of illegal products and illegal location. The PNP must confiscate and apprehend the violators and confiscate the illegal products. Inatasan na rin ng Bulacan Provincial Government ang pulisya na paigtingin ang pagbabantay sa seguridad ng publiko. Hindi bababa sa 5 pulis ang nag-iikot araw-araw sa mga tindahan ng paputok upang matiyak na walang nilalabag na batas. Sa pamamagitan nito ay mamamonitor rin kung mayroong mga nagpupuslit o nagtitinda ng mga iligal o ipinagbabawal na paputok. Yung mga smuggled na mga illegal na hindi naman ginagawa locally pero sa abroad na yun ang nakakasira ng yun sa injury ay yun ang sumisira sa ating industriya pagkatapos sila pa ang napapatronize. So hindi dapat yun. Samantala, ngayon pa lamang ay nakahanda na ang mga provincial at district hospital sa Bulacan upang umasiste sa mga mangangailangan ng agarang atensyong medikal, lalo na sa pagpapalit ng taon. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Handang-handa na ang Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa inaasahang pagdagsa ng mga biktima ng paputok sa pagpapalit ng taon. Narito ang report ni Joan Nano. Ilang araw na lamang ang nalalabi bago ang pagpapalit ng taon. Kaya naman puspusa na ang paghahanda ng Jose R. Reyes Memorial Medical Center para sa pagdagsa ng mga mapuputukan, partikular na sa gabi ng December 31. Handa na ang kanilang medical equipment at iba pang gamit para agad na makatugon sa anumang sitwasyon. Sa kasalukuyan, mayroon ng ginagamot na 7 firecracker-related injury ang JRRMMC kung saan ang isa sa mga ito ay naputulan ng isang daliri matapos na magpaputok ng baby dynamite. Ang Piccolo pa rin ang pangunahing dahilan ng firecracker-related injury na dinadala sa ospital. Samantala, nagpaalala rin ang mga doktor sa publiko na huwag baliwalain ang mga sugat na dulot ng paputok. Anila maaari itong magdulot ng allergic reaction o impeksyon at kung hindi maaagapan ay maaaring ikamatay ng pasyente. Pag ginawa nyo lang is hinugasan nyo lang, pinak nyo lang, hinayaan nyo lang, pwedeng mamatay yung parte na yun na naapektuhan.
At pag namatay yun, nabulok yun, pwede pang mag-cause yun ng infeksyon. Yung infeksyon pwedeng kumalat sa katawan. Sakaling maputukan, payo ng mga doktor, agad itong lapatan ng pangunang lunas sa kadalhin sa ospital. So pinakaunang pwedeng gawin is pag nakita na injure yung kamay, hugasan agad siya ng running water. Kung kayang sabunin, preferably kaya sana, no? Pagkatapos hugasan na mabuti, patuyuin, ipak siya, lagyan ng gasa tapos ipak. Ang pinakamaganda talaga dalhin sa ospital. Sa kabila ng panganib na idinudulot ng pagpapaputok, marami pa rin sa ating mga kababayan ang gumagamit nito kasabay ng pagpapalit ng taon. Kaya naman patuloy ang paalala ng Department of Health sa publiko na iwasan na ang paggamit nito at sa halip ay manood na lamang ng mga public fireworks display o di naman kaya ay gumamit ng mga alternatibong pampaingay. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Manila. Nanawagan ang iba't ibang animal welfare group na huwag nang magpaputok sa pagsalubong sa bagong taon dahil sa masamang epekto nito sa mga hayop. Mula sa Quezon City, nagbabalik si Joan Nano live. Joan. Yes, Lakay, nagtipon-tipon nga dito sa may Quezon City Circle ang higit sa 50 mga pet owner kasama ang kanilang mga alagang hayop at iba't ibang animal welfare groups upang ipanawagan nga sa publiko na huwag nang gumamit ng paputok kasabay ng pagpapalit ng taon. Ito ay dahil sa masamang epekto na idinudulot nito hindi lamang sa kalusugan ng mga tao kundi maging sa mga hayop gaya ng aso at pusa. Ayon nga sa Philippine Animal Welfare Society o POS, ang pagpapaputok ay nagdudulot ng matinding stress sa mga hayop. Paliwanag ng grupo, mas malakas ang kapasidad ng pandinig ng mga hayop kung ikukumpara sa mga tao. Kaya naman nakakaramdam ang mga ito ng matinding trauma sa tuwing makakarinig ng mga paputok. Nanawagan rin ng grupo sa publiko na huwag hagisan ng mga firecracker ang mga aso at pusa na nakikita sa mga kalsada dahil maaari rin nila itong ikamatay. Payo ng POS sa mga pet owners, mas makabubuti na ipasok na lamang sa loob ng bahay ang kanilang mga alagang hayop o di naman kaya ay sa kahit anong ligtas na lugar. Kapag natapos na ang mga putukan, makabubuti rin nila na isama ang mga ito sa kanilang paglalakad at isabay sa pagjo-jogging upang makarecover sa matinding stress. Babala ng POS, ang sinumang mahuhuli at mapapatunayang nagmamalupit sa mga hayop ay maaaring ireklamo ng animal cruelty na isang paglabag sa ilalim ng Animals Welfare Act. Maaari itong patawan ng hindi bababa sa 2 taong pagkakabilanggo at multang nagkakahalaga ng nasa 100,000 piso. Lakay? Maraming salamat, Joan Nano. Nagulat mula sa Quezon City. At nagsimula nang dumagsa ngayong araw ang mga pasahero na uuwi sa mga probinsya dahil sa long holiday sa Batangas Port. Mula sa Batangas, may report si Vincent Octavio live. Vincent. Yes, Lakay, simula pa kagabi ay dagsana ang maraming pasahero dito sa Batangas Port na magsisiuwian para sa long holiday. 4 na araw rin nakansila ang biyahe sa port matapos ang pananalasa ng Bagyong Nina. Sa sobrang dami ng pasahero ang ilang naghihintay sa kanilang biyahe ay kanya-kanyang diskarte ng maupuan dahil hindi na rin kasya sa loob ng terminal building. Nagbigay rin ng pagkain at inumin ang DSWD para sa mga biyahero. Ayon sa Philippine Ports Authority at Philippine Coast Guard, inaasahan nila ang bulto pa ng mga pasahero hanggang sa December 30. Ayon sa pamunuan ng port, sapat naman umano ang mga barko maglalayag para sa lahat ng mga pasahero. Paalala ng mga otoridad sa ating mga kababayan na bibiyahe, huwag na magdadala ng mga ipinagbabawal na bagay gaya ng matutulis na bagay at alak na nakalalasing dahil hindi ito pahihintulutang makapasok sa loob ng pantalan. Pinag-iingat rin nito ang mga biyahero laban sa mga namamantalang kawatan. At yan muna ang latest live mula dito sa Batangas Port. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Vincent Octavio, nag-uulat mula sa Batangas Port. Sisikapin ng Department of Energy na maibalik kagad ang kuryente sa mga lugar na tinamaan ng Bagyong Nina. Mula sa Quezon City, may report si Mon Hocson live. Yes, Mon. Yes, Flor, baka abutin pa ng 2 linggo bago maibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Nina. Subalit ngayong linggo ay pipilitin ng Department of Energy, NGCP, napukort ilang mga ahensya na maibalik ang mga kuryente sa mga commercial areas.
34 na tower ng NGCP at mahigit 500 na mga poste ang naitumba ng malakas na hangin na dulot ng bagyong Nina. Lubang naapektuhan ng bagyo ang Bicol Region, partikular na ang bayan ng Naga, Albay, Legazpi, Camarines Sur, Sorsogon at Virac. Marami din mga lugar sa Southern Luzon ang apektado, kabilang ng lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas at Quezon. Ngayong araw, naibalik ng supply ng kuryente sa Laguna at Cavite at ilang lugar sa Naga. Ayon sa NGCP, hindi madaling ibalik agad ang supply ng kuryente lalo na at maraming mga NGCP towers ang natumba kung kaya't gagamit ang NGCP ng tinatawag na Energy Restoration System o ERS upang mas mabilis na maibalik ang supply ng kuryente. Ayon naman sa National Electrification Administration o NEA, 16 na electric cooperatives ang naapektuhan na nagsusupply sa mahigit 1 milyong mga bahay sa Bicol Region. Nakadepende ang mga electric cooperatives sa kung kailan may babalik ng NGCP ang supply ng kuryente sa grid. 400 personnel ng DOE at NGCP ang nakadeploy sa area upang mabilis na maibalik ang supply ng kuryente. Magpapadala rin ang Meralco at Aboitiz ng mga dagdag na tao upang makatulong sa power restoration. Yan ang latest, balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Mon Hokson, nagulat mula sa Quezon City. Magkakaloob si Pangulong Rodrigo Duterte ng 50 milyong pisong halaga ng binhi ng palay at mais sa mga nasalanta ng bagyo sa Bicol Region. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Nagtungo si Pangulong Rodrigo Duterte sa dalawang probinsyang unang tinamaan ng bagyong Nina, ang Catanduanes at Camarines Sur sa Bicol Region. Ito ay upang personal na alamin ang lawak ng pinsala ng bagyo sa mga naturang lugar. Sa kanyang talumpati sa Camarines Sur, sinabi ng Pangulo na nasa 50 milyong pisong halaga ng mga pananim na palay at mais ang ipagkakaloob ng pamahalaan. Nangako rin itong dadagdagan pa ang tulong ng pamahalaan para sa mga nasalanta. Yes, meron naman akong here's the money, corn, pati rice, and it's about 50 million to give you. Titignan ko lang if needed, then I might add something to it. Mabuti na lang pag-core as an earning, a very good one this year, so may makadiskarte ako sa tulong sa tao. Hinikayat rin ng punong ehekutibo ang mga mamamayang naapektuhan ng bagyo na pagsikapang agad na maibalik sa normal na sitwasyon ng kanilang pamumuhay. So the thing is, after whatever it is, catastrophe, war, sunog, calamity, is really to go back immediately to the normal ways. Huwag na tayo maghintay, unwallow in self-pity, kakaawa tayo. Balik na kaagad tayo kinabukasan. We return to normalcy ASAP, as soon as possible. Samantala, tumanggi naman si Pangulong Duterte na makiisa pa sa ceremonial distribution ng mga relief goods sa mga apektadong residente. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Nagsimula ng bumangon mula sa hugupit ng bagyong Nina ang mga residente ng Camarines Sur. Narito ang report ni Alan Manansala. Ilang araw matapos ang hagupit ng bagyong Nina sa probinsya ng Camarines Sur, ilan sa mga residente rito ang pilit na ibinabalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Kani-kaniyang diskarte para matustusan ang kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw. Ang iba, tuloy pa rin sa paghahanap buhay kahit lubog sa baha ang kanilang mga lugar. Si Mang Eric na isang construction worker, isa sa mga nawala ng tahanan dahil sa bagyo, ginawang hanap buhay ang pagrarasyon ng malinis na tubig sa kanyang mga kapitbahay upang maipangtusto sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa ngayon nakikitira na lamang sa kanyang tiyahin si Mang Eric kasama ang kanyang pamilya. Palagi. Ordinary naman. Ganito talaga pag nagbabaha. Sanay na kayo. Sanay na. Isa lamang si Mang Eric sa 25,000 residente sa Camarines Sur na nawala ng tahanan dahil sa bagyong Nina. Kaya naman umaapila ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Camarines Sur sa public at private organizations upang mabigyan ng ayuda ang mga residenteng apektado ng bagyo, partikular na sa pagtatayo ng mga bagong bahay. Pero ang pinakakailangan po dito sa Camarines Sur is tulong sa construction materials. Over 25,000 po na bahay ang totally damaged, over 70,000 ang partially damaged. Sa agrikultura, livelihood talaga pong na-wash away ng bagyo. Kaya nananawagan po ako, hindi lang po sa mga taga Bicol, kundi sa buong Pilipinas na sana po humihingi kami ng tulong.
Nagpasalamat naman ang mga residente sa probinsya sa unang tulong na ipinabot sa kanila gaya ng mga relief goods. Gayon din sa mga binhing pananim na ipinangako ni Pangulong Duterte na ipinagkakaloob sa kanila. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Camarines Sur. Bumaba ang public satisfaction rating ni na Vice President Leni Robredo at iba pang government key officials sa huling quarter ng 2016 batay sa huling survey ng social weather stations. Mula sa Malacanang may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Flor. Pare-parehong bumaba ang binigay na grado ng publiko o ang public satisfaction rating kina Vice President Leni Robredo, Senate President Aquilino Pimentel III, House Speaker Pantaleon Alvarez at Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Batay sa survey na kinuha ng SWS sa 1,500 respondents mula December 3 hanggang 6, 2016, mula 49% bumaba sa 37% ang net satisfaction rating kay VP Robredo. Gayunman nananatili pa rin itong good net rating para sa Vice Presidente. Si Senator Pimentel naman ay nakakuha ng 30%, samantalang 10% naman ang kay Congressman Alvarez. Samantala mula 26%, bumaba sa 16% ang satisfaction rating ng mga respondent kay Chief Justice Sereno. Nagpasalamat naman si VP Robredo sa patuloy na suporta ng mga Pilipino at nagbigay ng katiyakang ang rating na ito ay magiging batayan upang lalo pang pagbutihin ng kanyang opisina ang serbisyo para sa publiko. Flor? Rosalie Cos nagulat mula sa Malacanang. Nilatag na ng Duterte administration ang mga proyektong target nilang makumpleto sa taong 2017. Pangunahin dito ang mga infrastructure projects at international partnership sa kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga. Nagbabalik si Rosalie Cos. 6 na punto ang kinakitaan ng pag-unlad at pagbabago sa pasimula ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa Malacanang. Ito ay ang paglago ng ekonomiya, pagkakaroon ng mas maraming hanap buhay, infrastruktura, international partnerships, kampanya laban sa illegal na droga at ang peace talks. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, bagaman kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamabilis na pag-unlad ng ekonomiya sa Asia ngayong taon, target pa itong mapagbuti ng pamahalaan para sa taong 2017. The NEDA is setting a GDP growth rate in 2017 of between 6.5 and 7.5%. To accelerate poverty reduction, the fight for the full implementation of the Responsible Parenthood and Reproductive Health or the RPRH law. Inaasahan namang mas dadami ang job opportunities sa susunod na taon dahil sa sisimulang local public infrastructure projects at pag-uugnay ng mga industriya sa agriculture sector. Samantala, dahil sa napipintong chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa 2017, inaasahang mas mapapaigting ang partnership ng bansa sa ibang ASEAN countries sa usapin ng war on drugs. Tiwala rin ng Malacanang na makakamit na ang pangmatagalang kapayapaan sa hanay ng mga makakaliwang grupo matapos ang 2 rounds ng formal peace talks sa Oslo, Norway. President Duterte's ultimate dream is for all armed conflict to stop and for the Filipino people to live in peace, safety, and security. Samantala, muling iginiit ng pamahalaang walang plano si Pangulong Duterte na magdeklara ng martial law. Ginawa ng Malacanang ang pahayag matapos na punahin ni Vice President Leni Robredo si Pangulong Duterte dahil sa martial law comment nito kamakailan. Vice President Leni seems to have amplified her concerns and seems to make it appear as if the President was actually planning on doing it. But if you read it in context, it was not that way. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Inihayag ni Philippine National Police Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na paglalaanan niya ng panahon sa susunod na taon ng paglilinis sa kanilang hanay. Reaksyon ito ng PNP Chief sa pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson na nakukulangan ito sa ginagawang paglaban ng PNP sa iligal na droga sa bansa. Ayon kay General de la Rosa, mas magiging epektibo ang paglaban nila sa illegal na droga kung palilinis ang kanilang hanay ng mga tiwaling pulis o police scalawag. 2017, more heads will roll sa mga scalawag na pulis. At sa iba pang mga balita, isusulong sa Senado ang pagbuo ng Special Police Courts sa bansa
dahil sa tumataas na bilang ng mga napapatay na suspect sa mga police operations. Sa inihayang panukalan ni Senador Richard Gordon, paglalagay ng police law enforcement courts sa bawat syudad at lalawigan sa bansa para mapabilis ang paglilitis sa mga kasong kinasasangkutan ng mga pulis. Ayon pa sa chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights, layo ng Police Court Act of 2016 na maprotektahan ang mga mamamayan sa posibleng pag-abuso ng mga pulis sa kanilang kapangyarihan. Ang tatayong hukom sa mga police court ay may kaparehong kwalifikasyon sa mga appointed judges sa mga regional trial court. Ipinaaresto na ng Manila Regional Trial Court sina Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at ang Chinese national na si Yan Yishu. At sinabi ni Presiding Judge Daniel Villanueva ng Manila RTC Branch 49 na nakakita ng probable cause laban sa dalawa. Naaresto si Marcelino at Yan sa drug raid sa Sampaloc, Manila noong Enero. Setyembre nang akusahan ng Department of Justice si Marcelino at Yan ng paglabag sa Section 11 o Possession of Dangerous Drugs o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinakakasuhan na ng Ombudsman ang lahat ng mga sangkot sa 900 milyong pisong Malampaya Fund Scam. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Nakakita ng probable cause ang Office of the Ombudsman upang pakasuhan ang 25 personalidad na umano'y sangkot sa 900 million Malampaya Fund Scam. Kabilang dito sina dating Budget Secretary Rolando Andaya Jr., Undersecretary Mario Relampagos at dating Department of Agrarian Reform Secretary na Ser Pangandaman. Dawit din sa kaso sina Ruby Tuason, Janet Lim Napoles, Jo Christine Napoles, James Christopher Napoles at Reynald Lim. Ayon sa Ombudsman, nagsabwatan umano ang ilang opisyal ng Department of Budget and Management, Department of Agrarian Reform sa mga bogus NGO upang iligal na mailipat ang 900 million na Malampaya Fund noong 2009. Sinabi rin na ang malaking pondo ng Malampaya ay napunta sa mga peking NGO na kontrolado ni Janet Lim Napoles sa pamamagitan ng pamemeke umano ni Napoles ng mga pirma at paggawa ng peking request letters para sa financial assistance. Ang 900 million na pondo ng Malampaya ay nakalaan sana sa relief operation, rehabilitation at reconstruction ng mga lugar na nasalanta ng bagyong Ondoy at Pepeng. Subalit ayon sa investigasyon, walang nakarating na anumang relief at agricultural packages sa mga tao. Nilinaw naman ni Ombudsman Conchita Carpio Morales kung bakit kasama sa pinakakasuhan si Ruby Tuason bagamat nabigyan ito ng immunity noon. She had immunity in the PDAF case against Senator Enrile, but she was not given immunity in this case. Ayon sa investigasyon, inamin ni Tuason na nakakuha siya ng mahigit 242 million na kickback sa naturang pondo sa pakikipagsabwatan kay Napoles. Samantala, dinismiss naman ng Ombudsman ang mga reklamo laban kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo dahil sa kakulangan ng ebidensya. Subalit hindi ito nangangahulugan na ligtas na ang dating Pangulo sa kaso dahil patuloy ang kanilang investigasyon. As of now, we still have to determine if there's a nexus in the commission of the scam between Mrs. Arroyo or between Santos or anyone for that. Lahat ng 25 respondent ay mahaharap sa dalawang kaso ng plunder, 97 count ng graft at 97 count ng malversation through falsification of documents. Leslie Lombowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Inaalam na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang ulat na may Pilipinang sinentensyahan ng 10 taong pagkabilanggo ang Kuwaiti Court. Ang Pilipinas ay sumapi muna sa grupong Islamic State at kasamang nagpaplano ng mga pagkatake. Dumating muna sa Kuwait ang Pilipina noong Agosto upang magtrabaho bilang isang household service worker. Ayon naman sa Malacanang, iginagalang ng Pilipinas ang judicial system ng Kuwait. Kaya pamantiniyak ng Malacanang na tutulungan nito ang Pilipina sa kanyang kaso at siguruhing mabibigyan ito ng due process. At yan naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. Maya Paugto, Frima. Maya Paugto Lakay at tining kay katamong balitay bating miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Dekayanan nening Police Regional Office 1 ing dinala ng pong 4 adwang
bayong patrol motorcycle units aagamit da ring istasyon ning pulis king Ilocos Region. Ining balita ng Toto Fabros. Naparpartaken ti panagresponde dagiti pulis ti Ilocos Region agsipod kadagiti kabarbaro nga patrol motorcycle units nga naiwara sa Decalman ti PNP Region 1 ijay Cap Brigadier General Oscar Florendo Parian San Fernando La Union. Sigun kini Police Chief Superintendent Acting Regional Director Gregorio Pimentel ti Agosto 4 ken duwa nga motorsiklo manipod ti gobyerno ket dakkel ti maitulong na ti police operation. Babain da ito'y nadadaras nga mapapanan dagiti umilingag na naitiaw away nga agkasapulan ti tulong ti pulisya. Cannot deny the criminals are becoming more sophisticated also, and this motorcycle will answer the need for more faster and more quick reactions and responses. Sigun ti Pruwan, nasurok 20 nga motorcycle unit ti maited ti Pangasinan, La Union, Ilocos Sur ken Ilocos Norte. Malaksit ti istasyon ti pulisya, maiwarasan met ti patrol motorcycle ti sabalipay nga unit ti PNP ti rehiyon. Toto Pabros, UNTV Damag ken Salakan, La Union. Maging mas mabilis na yung pamamangwang business registration o renewal ng Zamboanga City, uli na ning mas pepasimpleng proseso na nini king City Licensing Office. Ining report ng Dante Amento. ITINE Business One-Stop Shop o BOSS el Licensing Office del Ciudad de Zamboanga na Enero 2017. El objeto de este para hacer más pronto el proceso del registración o renewal de negocio ay convenir na un lugar na Centro Latino el magaconsierne opisina o ahensya igual con el PNP, Bureau of Fire y otro pa para hindi ya necesita anda na mismo opisina el maga-aplikante. Dahil mas easiness no, na daton business community to register their business. And also at the same time, I think it will also help na the aton traffic management kay simira to instead of them going to other offices like Bureau of Fire or anda sila San Roque na Tumaga, kaya lang sila anda na un lugar. Tiene lang este 2 steps process para puede registra el negocio. Una, para na maganuevo el aplicación y después pago mientras verificación y pago na renewals. Necesita lang lleva el documento igual con el business capitalization para na kalkulasyon de impuesto, fees y otro pa charges, occupancy permit y barangay clearance para na nuevo registrasyon de negosyo, mientras income tax return o ITR y barangay clearance para na renewal. Ay prinsipya el Business One-Stop Shop na Enero 1 hasta 20, 2017. El apelo del Licensing Office que toma ventaja el oportunidad para puede desaleja na inconveniencia de registrasyon de negosyo. For renewal of business, liba lang sila el dila previous assessment or if no ay liba lang sila el ITR or other basis for computation of their gross sales. Dante Amento, UNE TV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. Nilatag na nening Department of Tourism ing karelang plano bang ayayos daing turismo king Eastern Visayas ang may apektuhan king Bagyong Yolanda anyang 2013. Ining balita ng Jeneline Gakit. Ginhan ay inahan Department of Tourism ang mga stakeholder ha Region 8 ang iraplano para otro pauswagon ang turismo ha mga probinsyahan rehiyon. Kung manunumduman damoy tourist spot sa Eastern Visayas, partikular ha Tacloban nga naguba matapos ang paglasurbuhan Bagyo Yolanda haton 2013. Yan nga tuig, tugtuba tuig nga 2022, mga bag-o nga estratehiya ni papaimplementar ang Tourism Department para otro bumalik ang resyuhan turismo ha rehiyon. Kaupod na dinhi ang pagpaupay ang mga historical sites ngan mga lugar nga masukot pasyadahan it mga turista. Somewhere out there are people who will love our mountains, who will love who we are as people. I think that is the direction that we want to pursue for tourism. Ginsiguro liwatan na ahensya nga may papabili ng indigenous community sa rehiyon nga dako ang maibubulig ha turismo. Labot ang kikitaw ng investors, ginlalauman nga dako gihapon ang maibubulig ang tourism projects ha mga mulupyo ha rehiyon. We hope to set up to establish our vision, the goal, the targets, and the tactics on how we will significantly contribute to the regional vision.
Jeneline Gakit, UNTV Notisyangan Bulig, Tacloban, Leyte. At yan kay katamong balita, ibating miyayaliwang lugar, king kay katamong bansa. May balik kay kayo Ken Lakay. Dakala salamat, Frima Salonga, Gloria. Pitong suspect ang inaresto ng mga otoridad na umunin nagbibenta at gumagamit ng illegal na droga sa magkahiwalay na buy-bust operations sa Maynila kagabi. May report si Azer Kadapan. Nahuli ang 2 target na umano'y drug pusher kasama ang 5 pang mga parokyano o scorer sa magkahiwalay na buy-bust operation sa Leverisa Street sa Malate, Manila kagabi. Kinilala ang 2 suspect na sina Maylene Romero at Christopher Paraino na may alias na Estong. Ayon kay Police Senior Inspector Dave Garcia, kasama sa watchlist ang 2 suspect na magkahiwalay na nahuli sa kanilang mga bahay na umano'y drug den din sa halos magkasunod lang na iskinita. Na-recover sa mga suspect ang mga sachet ng hinihinalang shabu na may halagang humigit kumulang sa 15,000 pesos at mga assorted paraphernalia. Wala kaming naaktuhan pero nandoon sila kasi yung sa madaling salita, scorer yung bumibili ng parokyano nila during the conduct of buy-bust operation. So nakasabay siya ng pusher buyer natin na bumibili. Inamin naman ng mga suspect na gumagamit sila ng ipinagbabawal na droga, bagamat itinanggi ng isa sa suspect na hindi ito nagtutulak ng shabu. Sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act No. 9165 ang mga naaresto. Asher Kadapan, UNTV News and Rescue, Manila. Tinanghal si Real Madrid at Portugal forward Cristiano Ronaldo na Best Player of the Year sa Dubai Globe Soccer Awards kagabi. Ito na ika-9 na parangal na nakamit ni Ronaldo ngayon taon, samantalang ika-4 na pagkakataon na tinanghal na Best Player ng Dubai Globe Soccer. Ang una ay noong 2011, pangalawa noong 2013 at pangatlo noong 2014. Ang kupunan ni Ronaldo na Real Madrid ang tinanghal na Club of the Year at ang presidente nito na si Florentino Perez, hindi ko po yan kamag-anak ang ginawaran ng President of the Year Award. In news abroad, President Barack Obama and Japanese Prime Minister Shinzo Abe made a symbolic joint visit to Pearl Harbor to highlight the strength of the U.S.-Japan alliance on Tuesday. Abe and Obama commemorated the dead at the USS Arizona Memorial built over the remains of the sunken battleship USS Arizona. Abe is the first Japanese Prime Minister to visit the memorial, a centerpiece of the historic site. The two leaders stood solemnly in front of a wall inscribed with the names of those who died in the 1941 attack and took part in a brief wreath-laying ceremony followed by a moment of silence. Japan hopes to present a strong alliance with the United States amid concerns about China's expanding military capability. A commercial plane skids off the runway in Goa, leaving several passengers injured. Diwas Rai has the details. मंगलवार की सुबह पश्चिम भारत डबलिन एयरपोर्ट गोवा पर विमान में 154 लोगों के साथ अवतरण करने के वक्त विमान बंद होने की वजह से 15 यात्रियों को साधारण चोट लगी है। मुंबई सीमा बल भारतीय नौसेना ने कहा है कि प्राविधिक समस्या होने की वजह से मैदान में अवतरण होने से पहले ही 360 डिग्री में घूमता हुआ जेट एयरवेज फ्लाइट फिसल गया था। यात्रियों को निकालने के लिए आपातकालीन स्ट्राइक्स को इस्तेमाल किया गया था और सभी यात्रियों को सुरक्षित करने के लिए सूचित किया गया था। यात्रियों में से एक पारक हंस ने कहा है कि वह जिंदा रहने के लिए खुश है। Pregnant women, there were newborn babies. It is very sad what's happened on the ground, but luckily it happened on the ground. If it was in the air, in the dark, we don't know where we were. मतलब रनवे पर रन की फ्लाइट, उसके बाद टेक ऑफ कर ही नहीं पाई और वो मट्टी पर चल गई और पूरा धुआं हो गया। और जितना लोग था सब बस भगदड़ मच गया। मेरा भी पैर ये फ्रैक्चर हो गया। जेट एयरवेज ने भी कहा है कि यह यात्री के लिए वैकल्पिक यात्रा बनाने के लिए व्यवस्था किया जाएगा। इस दौरान नागरिक उड्डयन विभाग ने डबलिन हवाई अड्डे पर अपनी जांच शुरू कर दी है। दिवस राय, यूएनटीवी समाचार और उद्धार, मुंबई, भारत। In other news,
The Venezuelan government extends the use of old Bolivar banknotes to January 2, 2017. RC Reyes reports. Venezuela ha decidido prorrogar la vigencia de los billetes viejos hasta el 2 de enero de 2017, indicando que llevará algún tiempo para más nuevos billetes para poder ser distribuidos. Venezuela ha experimentado la más grave recesión económica este año debido al aumento de los precios causado por la inflación. Muchos economistas dicen que es necesario para Venezuela utilizar gran billetes, pero obviamente no es apropiado a retirar las antiguas monedas y utilizar los nuevos en esta época del año. Está muy bien la idea de cambiar los billetes de 100 por una nueva moneda, vamos a decirlo así. Pero creo que este no es el momento oportuno en estos días dicembrines que estamos viviendo. Imagínense ustedes, yo no tengo una tarjeta de débito por lo menos. Mañana o pasado voy a coger carretera y no sé cómo voy a pagar. Esto se ha puesto de manifiesto por el hecho de que las nuevas monedas no han llegado según lo previsto, lo cual ha provocado una situación caótica en el mercado. Cuando nosotros cambiamos a la moneda se le redujeron 3 ceros en el año 2008, si mal no recuerdo, y hubo un largo proceso de sustitución de las monedas. Incluso se dieron extensiones a los plazos para la sustitución de las monedas. En ese momento no hubo trauma para hacer la sustitución de billetes. El gobierno dijo que ahora han llegado un total de 13.5 millones de nuevos billetes de 500 bolívares y han comenzado a aparecer en el mercado. Otro cargamento de 35 millones muy pronto llegará y estará en circulación antes de finales de año. Para facilitar el cambio de monedas, los bancos cancelarán el día libre del 2 de enero de 2017. Arci Reyes, UNTV Noticias y Rescate, América Latina. Umabot sa mahigit na 800 residente sa Masbate ang natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at the Members Church of God International at ng Philippine Army. Narito report ni Jerry Galicia. Mula Metro Manila, nasa 18 oras na bumiyahe ang UNTV medical team bago makarating sa isla ng Masbate upang mahatiran ng libreng serbisyong medikal ang mga kababayan natin na nangangailangan nito. Isa lamang ang anak ni Roberto Arguanon sa natulungan sa medical mission ng UNTV at Members Church of God sa bayan ng Dimasalang. Ayon kay Mang Roberto, ilang linggo nang hindi nakakapasok ang teenager na si RG dahil sa karamdaman nito, ngunit wala silang sapat na pera upang maipatingin ito sa doktor. Kaya nang mabalitaan ng libreng konsulta sa doktor at gamot na hatid ng grupo, binuhat niya ang anak hanggang sa madala sa lugar kung saan isinasagawa ang medical mission. Hindi na silang bigla. Hina lang. Tapos, unang-una, namaga muna yung paa niya. Tapos, doon na siya nawala ng lakas. Tapos noon, pabalik-balik yung lagnat niya. Pag siguro mataas ang lagnat niya, sumusuka siya. Salamat namin na recoveran, mabalik yung lakas niya. Bukod kay Mang Roberto, nagpapasalamat din ang mga estudyante, guro at mga residente sa bayan ng Dimasalang dahil sa tulong ng grupo. Siyempre, hindi na kami lalayo, hindi na magagastusan ng mga pampamasahe. Nandito na to, malapit na, ito na ang lumapit. Kaya ito ang pagkakataon na ma-enjoy namin itong serbisyo ito. Katuwang din ng UNTV at MCGI sa pagsasagawa ng medical mission ang lokal na pamahalaan ng Dimasalang at mga kawani ng Philippine Army. Una-una lahat, nagpapasalamat kami sa UNTV, kasi yung mga ganitong gawain, ito yung mga talagang nakakatulong sa mga constituent ng ating nasasakupan. Kung maaari nga sana, makagawa tayo ng mas marami pang ganitong aktibidades para makatulong pa tayo sa mas nakakaraming tao. Hindi po matatawaran ang aming pasasalamat sa ating mga kay Brother Eli at saka kay Brother Daniel Rason. Nakikita natin ang malaking kabutihang ibinubunga ng ganitong mga paggawa
dahil napakarami nating mga kababayan ang nangangailangan ng ganitong serbisyo, medical, dental at iba pa dahil sa mga ganito pong remote na dako gaya dito sa Masbate, nakikita natin marami sa ating mga kababayan dito ang mahihirap ang kalagayan sa buhay at napakalaking tulong nito para sa kanila. So sa atin naman mga maliliit na mga kawaksi, kaligayahan naman nating maituturing na patuloy naman tayong tinutulungan ng may kapal. Sa kabuuan ay umabot sa 859 na napaglingkuran sa libreng medical, dental at optical consultation, mga nakapag-laboratory test ng libre at nabigyan ng gamot para sa kanilang karamdaman. Jerry Galicia para sa Serbisyong Kasambahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita sa mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.